told you I was gonna bite you. Is that a yes or a no? Nagbukas ang pelikula sa isang pamilyang nagmamaneho sa liblib na lake house para magbakasyon. Binubuo ang pamilya ng mag-asawang sina Lauren, William, at kanilang teenager na anak na si Erin. Pagdating nila sa bahay, mukhang hindi masyadong masaya si Erin. Tinanong ng kanyang ina kung ano ang problema, ngunit tugon ni Erin na ayos lang siya, at ibinasura ang kanyang mga alalahanin. Namangha ang pamilya nang makita kung gaano kaganda at karangya ang bahay. Habang papunta sa kanilang silid, tinanong ni William si Erin kung nagustuhan niya ang bahay, ngunit hindi siya nito pinansin. Natuklasan ni Erin na walang wifi at hindi rin maaasahan ang signal, kaya ipinayo ng ina na wag na munang atupagin ang social media at sa halip ay i-enjoy lang nito ang bakasyon. Sumunod na eksena, nang umihi si Erin sa banyo, biglang pumasok si William nang walang pag-aalinlangan. Nahiya si Erin at nagalit, at humingi ng paumanhin si William, sinasabing akala niya ay nasa shower siya. Galit na hiniling ni Erin na umalis na siya kaya lumabas na si William, habang si Erin ay hindi mapigilan ang maluha. Sa sala, naghahanda si Lauren ng pagkain at palihim na uminom ng alak. Nang marinig niyang papalapit si William, nataranta siya at mabilis itong itinago. Binanggit ni William na hindi niya sinasadyang pumasok sa banyo na nandoon pala si Erin, at nagalit na ito ng husto. Nagrereklamo siya tungkol sa pag-uugali ni Erin samantalang siya ang gumagastos sa pag-aaral nito. Para bang hindi ito pinahahalagahan ni Erin at nagpapakita sa kanya ng kabastosang pag-uugali. Sa eksenang ito malalaman natin na hindi biolohikal na anak ni William si Erin. Humingi ng paumanhin si Lauren at tiniyak na kakausapin niya ang kanyang anak mamaya. Sa isa pang eksena, pinakilala ang isang lalaki na nagngangalang Jesse na tumungo sa banyo na natatakpan ng mga hubad na larawan ng mga babae. Pagkatapos niyang makaraos, bumalik siya sa bar at nagsimulang uminom at magsaya. Samantala, abala si Lauren sa pagluluto nang lapitan siya ni William at sinubukang maging intimate. Magalang niyang tinanggihan si William, ngunit wala itong pakialam at sinimulan siyang hawakan. Pagkatapos ay hiniling ni William na tumalikod siya at pinilit na makipagbayuhan. Nang matapos si William, lumakad siya palayo at makikitang tila hindi nasiyahan si Lauren. Samantala, mayroong dalawang lalaki na nagngangalang Michael at Gary na patungo sa lake house at tila ba sila ay mga hitman upang tumbahin si William. Habang naghahanda ang pamilya para sa hapunan, may biglang humintong sasakyan sa labas ng bahay. Pinagmamasdan ni Erin ang lalaki mula sa bintana at iniisip kung kailangan niya ng tulong. Ilang sandali pa, may kumatok sa pintuan at ito pala ang lalaking na stranded na nagpakilala bilang si Jesse. Pinaliwanag niya na nasira ang kanyang sasakyan at nakiusap kung maaari ba siyang makigamit ng telepono. Tinanong ni William kung bakit wala siyang sariling telepono, kaya tugon ni Jesse na wala ng baterya, ngunit iginiit ni William na walang signal dito sa lugar. Inalok ni Erin ang kanyang telepono at binanggit na ang signal ay hindi gaanong maaasahan, ngunit kung minsan ay gumagana din ito. Kasunod nito, nagtanong ang lalaki kung siya ay may sigarilyo, ngunit sinabi ni William na hindi siya naninigarilyo. Biglang kinuha ni Erin ang kanyang sigarilyo at iniabot kay Jesse na ikinagulat ng kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, tinawagan ni Jesse ang kanyang kaibigan, ipinaliwanag na nasira ang kanyang sasakyan. Ipinaalam ni Jesse sa pamilya na darating ang kanyang kaibigan pagkalipas ng 1 oras at kalahati, at sinabing maghihintay siya sa labas, ngunit nakiusap kung maaari ba muna siyang gumamit ng banyo. Matapos magbanyo, hinimok siya ni Lauren na manatili muna dito sa bahay dahil masyadong malamig sa labas. Bagamat hindi ito gusto ni William, sumang-ayon na lang siya sa desisyon ng kanyang pamilya at iminungkahi kay Jesse na manatili hanggang dumating ang tulong. Samantala, kakaiba ang ngiti ni Erin at tila nagustuhan niya ang pagdating ni Jesse. Pumayag si Jesse na maghintay sa bahay, kaya umupo silang apat at nagsimulang mag-inuman sina William at Jesse. Sa gitna nito, tinanong ni Jesse si Erin kung umiinom siya, na mabilis na itinanggi ni William. Gayunpaman, iginiit ni Erin na gusto niyang subukan ito minsan lang at hindi naman daw ito big deal. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jesse na dati siyang bartender at igagawa niya daw sila ng espesyal na inumin bilang kanyang pasasalamat. Nagsimula siyang maghalo ng ilang sangkap para makagawa ng cocktail. Pagkatapos, nagbuhos siya ng mga inumin sa 4 na baso at hiniling na subukan nila ito. Hindi komportable si William sa sitwasyon at tumanggi siyang uminom, ngunit pagkatapos ng ilang pagpipilit mula sa kanyang pamilya, pumayag siya sa huli. Di nagtagal,
Umalis ang dalawang babae para tingnan ang niluluto habang nag-uusap sina Jessie at William. Nagtanong si Jessie tungkol sa propesyon ni William at ipinahayag ni William na siya ay isang gobernador. Ang gulat na si Jessie ay nagsabi sa kanya na, bilang isang politiko, ang mga tao ay hindi palaging masaya sa kanyang mga desisyon at tinanong kung paano niya pinakikitunguhan ang mga ito. Tugon ni William na ang bawat desisyon ay magkakaiba ang epekto sa mga tao, pero hindi niya itinutuon ang pansin sa aspetong iyon at sa halip ay tinututukan lamang niya ang mga positibong bagay. Bigla na lang, medyo nahihilo na si William at biglang binanggit ni Jessie ang ilang pangalan ng mga babae. Sinasabi niya na ang mga babaeng ito ay kanyang mga kaibigan. Ang lahat ng mga miyembro ng pamilya ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at tinanong ni William kung ano ang inilagay niya sa inumin bago sila mawalan ng malay. Night, motherfucker. Lumipat ang eksena sa gabi kung saan nagising ang tatlo na nakatali sa isang sopa. Nakaupo sa harap nila si Jessie na agresibong kumakain. Pagkatapos ay bumangon siya at hinalikan si Lauren sa pisngi habang sinampal niya naman si William. Sinabi ni Jessie sa kanila ang mga tuntunin ng larong kanilang gagawin. Ipinaliwanag niya na kailangang sagutin ni William ang tatlong tanong at kahit na alam na ni Jessie ang mga sagot, gusto lang niyang subukan ang katapatan ni William. Nang maglaon, isinara ni Jessie ang lahat ng kurtina at bintana sa bahay, tinitiyak na walang makakasagabal sa kanya. Ipinaalam niya kay Erin na siya ay mabait na bata at sasaktan niya daw ito pati kanyang ina kung hindi sasagot si William ng katotohanan sa larong gagawin nila. Kasunod nito, pinilit ni Jessie si William na uminom muli at ibinunyag na ito ay kanyang ihi. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lauren na kung gusto niyang ihinto ang laro, ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang stop at makipagtalik sa kanya. Saad pa ni Jessie kung gaano niya daw iniibig si Lauren at mas mapapaligaya niya raw ito kesa sa matandang si William. Nang marinig ito, sinimulan siyang isumpa ni William, kaya sinuntok ni Jessie si Lauren sa ilong. Pagkatapos ay nag-set up siya ng isang recorder at nagpa siya na itanong ang kanyang unang katanungan. Tinanong ni Jessie kung nasangkot na ba si William sa 6 na kaso ng sexual harassment. Agad namang itinanggi ni William ang akusasyon, at ito ay nagpagalit lamang kay Jessie na nagtapos sa brutal na pagsuntok sa mukha ni William hanggang sa magmakaawa si Lauren na tumigil na siya. Pagkatapos ay binalaan ni Jessie si William na kung magsisinungaling siyang muli, bubugbugin niya si Lauren ng ganito. Nang walang ibang choice, at ubiling sumagot si William ng oo sa tanong. Ang tugon ay nagpa-satisfy kay Jessie, at nilapitan niya si Erin upang pakawalan siya. Pagkatapos ay dinala niya siya palayo doon, habang si Lauren ay nagmamakaawa na huwag galawin ang kanyang anak, ngunit hindi siya pinakinggan ni Jessie at tumuloy sa banyo kasama si Erin. Pagdating doon, sinimulan niyang panasan ang mga mantsa ng dugo sa mukha ni Erin. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang kamay at napansin ang ilang mga hiwa. Napagtanto nito na maraming beses nang sinubukan ni Erin wakasan ang sarili. Bigla na lang, narinig ni Jessie na may papalapit sa bahay, kaya dali-dali siyang pumunta sa front door. Natagpuan niya ang dalawang lalaki na sina Michael at Gary. Iginiit nila na narito sila para kay William, ngunit sinabi ni Jessie na maling bahay ang kanilang napuntahan. Nanindigan ng dalawa na ito ang tamang address, ngunit sinabi ni Jessie na nandito siya kasama ang kanyang kasintahan at hiniling na wag nila siyang abalahin pa. Pagkaalis ng mga lalaki, ibinalik ni Jessie si Erin sa sala, kung saan muli niya itong itinali. Para sa pangalawang tanong, tinanong ni Jessie si William kung natulog na ba siya sa sinuman maliban kay Lauren simula nang ikasal sila. Sinulyapan ni William ang kanyang asawa at sumagot ng oo, na ikinagulat ni Lauren. Nang marinig ito, pinuri siya ni Jessie dahil sa wakas ay naging tapat siya. Sinabi niya na itatanong niya ang ikatlong tanong, pagkatapos ay hahayaan niya silang umalis. Sumunod na tanong, tinanong niya si William kung nang-rape na ba siya ng sinuman. Ngunit sa sandaling ito ay nagsinungaling muli si William kaya ganito ang nangyari. Naging agresibo si Jessie at brutal niyang kinagat si William sa mukha na pinunit ang kanyang laman. Inulit ni Jessie ang kanyang tanong, hinihiling na malaman kung may ni-rape na ba si William, at sa pagkakataong ito ay sumigaw si William ng oo. Kasunod nito, pumunta si Jessie sa banyo para linisin ang sarili. Di nagtagal, nagawa ni William na makawala sa kanyang pagkakagapos. Sinabihan siya ni Lauren na huwag silang iiwan ng kanyang anak, ngunit hindi niya ito pinakinggan at lumabas ng bahay.
Nang marinig ang kanilang komosyon, kumuha si Jessie ng baril at nagmadaling lumabas upang habulin si William. Matapos tumakbo sa kagubatan ng ilang sandali, sa wakas ay naabutan ni Jessie si William at sinubukang ibalik siya sa bahay. Ngunit pagkatapos, dumating din sina Michael at Gary at hindi pa rin pala sila umaalis. Humingi ng tulong si William sa kanila, ipinaliwanag na ang kanyang pamilya ay naka-hostage sa bahay. Hiniling ng dalawang lalaki kay Jessie na iwan si William ng mag-isa, sinasabing siya ang kanilang puntirya. At nang tumanggi si Jessie na umatras, naganap ang putukan sa pagitan ng dalawang partido. Sinamantala ang pagkakataong ito at tumakbo si William palayo doon. Sa panahon ng kaguluhan, nagawa ni Jessie na mapatay si Gary. Pagkatapos ay sinubukan niyang habulin si William ngunit pinigilan siya ni Michael at nauwi sila sa isang malupit na away. Pagkatapos ng matinding pakikibaka, paulit-ulit na pinalo ni Jessie ng bato si Michael at tumakbo palayo. Pansamantala, naabot na ni William ang highway at nakahinga ng maluwag, na sa wakas ay nakatakas na siya. Ngunit panandalian lang ang kanyang kaligayahan nang biglang sumulpot si Jessie mula sa likuran, at ibinalik siya sa bahay. Itinali siyang muli ni Jessie sa upuan, at pagkatapos ay kumuha ng martilyo at brutal na hinampas si William sa binti, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Pagkatapos nito, kinalagan niyang muli si Erin, ngunit sa sandaling iyon ay may dumating sa pintuan. Ito pala ay si Michael na buhay pa. Sinubukan niyang salakayin si Jessie at muling nag-away ang dalawa. Ngunit pagkatapos, biglang sinaksak ni Erin si Michael ng kutsilyo. Nang makita ito, hinimok siya ni William na saksakin din si Jessie. Kahit papaano ay pinakalma siya ni Jessie, at inalis ang kutsilyo sa kamay niya. Pagkatapos ay dinala niya siya sa kanyang silid at pinahiga sa kama. Binigyan niya siya ng earphones, at hiniling sa kanya na makinig ng musika upang hindi niya marinig ang kaguluhan sa labas. Pagkatapos, bumalik si Jessie sa sala, kung saan ibinalita niya na itatanong niya na ang kanyang huling katanungan. Ito ay mabigat na tanong, na hindi niya gustong itanong ngunit kailangan. Bilang tugon dito, sobrang nababalisa na si William na sinasabing sinusubukan niyang magpakabuti, kaya dinala niya dito ang kanyang pamilya para mag-unwind. Tugon ni Jessie na kung ano ang nagawa niya ay tapos na, at hindi niya na maaaring ituwid pa ang kanyang pagkakamali. Para sa kanyang huling tanong, Well, you ever force yourself on your daughter? Why? tinanong ni Jessie si William kung ginahasa na ba nito si Erin. Nang marinig ito, nabigla si Lauren at hindi makapaniwalang gagawin niya ang ganoong bagay. Iginiit ni William na si Erin ay hindi niya biolohikal na anak kaya wala itong problema sa kanya. Nang marinig ito, pareho sina Lauren at Jessie ay sobrang naiinis, at sa wakas ay kinalas ni Jessie ang pagkakatali ni William. Sa desperasyon, hiniling sa kanya ni William kung magkano ang kailangan niyang pera upang tantanan niya na sila, ngunit tinanggihan ni Jessie ang alok, at sa halip ay hinamon si William na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Sinubukan ni William na suntukin si Jessie ng maraming beses, ngunit masyado siyang mahina upang magdulot ng anumang pinsala. Kahit ilang beses na siyang sumuntok, wala itong pinagkaiba. Sa kalaunan, si Jessie na naman ang susuntok, at sinimulan niyang bugbugin si William nang walang awa habang pinapanood sila ni Lauren. Tumingin si William sa kanya at nagmamakaawa na tulungan siya. Pagkatapos ay sinimulan ni Jessie na baliin ang kanyang mga buto, ngunit biglang nagwika si Lauren ng stop, at sinabing makikipagtalik na siya sa kanya. Nang makita ito, sinubukan ni William na pigilin si Lauren, ngunit nilinaw ni Lauren na hindi niya ito ginagawa para sa kanya kundi sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, pumunta ang dalawa sa isang kwarto. Gayunpaman, wala silang ginawa at maluhaluhang nakatingin lang sa isa't isa. Pagkatapos ay lumabas si Jessie at hinarap ang sugatang si William. Hindi niya maintindihan kung paanong ibinoto ng mga tao si William na gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, habang nakasuot ng marangyang kasuotan at humaharap sa mga tao, at naniniwalang kaya nilang kontrolin ang sinuman. Ano man ang kanilang gawin, madali nilang tinatakasan ang mga konsekwensya, habang ang mga ordinaryong tao na tulad ni Jessie ay madaling inaaresto para sa maliliit na bagay tulad ng hindi pagbabayad ng multa o pakikipag-away sa kalye. Pagkatapos ay tinutuya niya si William kung ano ang pakiramdam ng walang kapangyarihan ngayon. Bago pa makasagot si William, biglang lumapit si Jessie sa kanya at walang awang tinapakan ang kanyang mukha. Kinaumagahan, makikita natin si William na nakahiga sa pier at nakatali sa mabigat na semento. Ilang sandali pa,
Lumapit si Lauren sa kanya at sinabing hindi niya ito minahal, at pinakasalan lang siya dahil gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Kahit alam niyang niloloko siya nito, tiniis niya iyon para lang kay Erin. Ngunit nang malaman niyang ginalaw niya ang kanyang anak, sinabi ni Lauren na hindi niya na ito papalagpasin. Sa puntong ito nalaman natin na ang lahat ng nangyari ay sadyang planado ni Lauren sa tulong ni Jessie at Erin. Binalak ng tatlo na turuan ng leksyon si William, kaya sinadya nila itong idroga, habang sina Erin at Lauren ay nagpanggap din na biktima. Kaya, ayon sa plano, 3 tanong lamang ang itatanong, bago pabayaan si William. Ngunit sa banyo kagabi, hindi sinasadyang natuklasan ni Jessie ang mga marka ng pagtatangkang pagpapakamatay sa kamay ni Erin, kaya sinabi ni Erin kay Jessie kung paano siya pinilit ni William na makipagbayuhan sa kanya. Nang itanong ni Jessie ang pang-4 na tanong, nagulat si Lauren, dahil wala siyang ideya sa kanyang asawa na inaabuso na pala ang kanyang anak na babae. Sobrang nawasak si Lauren sa katotohanan, at sa wakas ay nagpasya siyang patayin si William. Sa huling eksena, kasama ni Lauren sina Jessie at Erin habang pinapanood nila ang isang walang magawang si William na nasa bingit ng kamatayan. Nakapagtataka, tinawag ni Erin si Jessie bilang daddy, na nangangahulugang siya ang kanyang biolohikal na ama at ang ex-wife ni Lauren. Pagkatapos ay sinipa ni Jessie si William sa lawa, at dito na nagtatapos ang pelikula.